10 mga controversial leader sa kasaysayan. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga leader sa ating kasaysayan ang itinuturing na kontrobersyal. Ito ay sapagkat nagdulot sila ng malawakang pagbabago at paghihirap sa kanilang mga nasasakupan. Maraming mga tao ang naghirap at namatay dahil sa kanila. At ito ay itinuturing na paglabag sa human right. Ngunit sino-sino kaya ang mga taong ito? At paano kaya nila pinahirapan ang kanilang mga nasasakupan? Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga controversial leaders. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Adolf Hitler. Si Adolf Hitler ay isa sa mga pinaka-controversial leader sa kasaysayan. Ipinanganak siya noong April 20, 1889 sa Austria. Naging leader siya ng Nazi Party. Sumali siya sa partido noong 1919 at mabilis siyang umangat dahil sa galing niya sa pagsasalita. At noong 1933 ay naging Chancellor si Hitler ng Germany. Pagkalipas ng 1 taon ay naging Führer siya na pinagsama ang posisyon ng Chancellor at Pangulo. Ang pamumuno niya ay batay sa idea ng Nazism na nagtataguyod ng galit sa mga Hudyo, sobrang pagmamahal sa sariling bansa at militarism. Dahil dito ay milyon-milyong Hudyo at iba pang minority ang inusig at pinatay sa Holocaust. Bukod dito, sa pamumuno ni Hitler ay sinakop ng Germany ang malaking bahagi ng Europe. At ito ang naging dahilan ng pagsiklab ng World War II noong 1939. Noong una ay nagtagumpay ang mga Germans, ngunit kalaunan ay natalo din sila, lalo na sa laban sa Soviet Union na humantong sa pagbagsak ng Third Reich. Kaugnay pa nito, si Hitler ay isang malupit na dictator. Lahat ng tumututol sa kanya ay pinapatahimik at ginamit niya ang Nazi propaganda para kontrolin ang opinyon ng publiko at palakasin ang kanyang image. Ang Gestapo, ang lihim na pulis ng Nazi, ay nagpakalat ng takot, umaresto at pumatay ng maraming tao. Samantala, ang ekonomiya naman ng Germany ay naging militarized sa ilalim ng pamumuno ni Hitler. Nakatulong ito para pansamantalang makabangon mula sa Great Depression, pero nakadepende ito sa patuloy na pananakop at pagnanakaw. Ang pagpapalakas ng armed forces ay naging pangunahing focus ng kanyang pamumuno. Dagdag pa rito, mayroon ding mga kakaibang gawain at paniniwala si Hitler. Siya ay kilalang vegetarian at may kakaibang personal na buhay. Ang kanyang relasyon kay Eva Braun, na naging asawa niya bago sila nagpakamatay, ay isa ring kontrobersyal na aspeto ng kanyang buhay. Noong April 30, 1945, habang papalapit ang mga Soviet forces sa Berlin, ay nagpakamatay si Hitler kasama si Eva Braun. Ang kanyang kamatayan ay nagmarka ng katapusan ng Nazi Germany at pagbagsak ng Third Reich. Number 2, Joseph Stalin. Si Joseph Stalin na ipinanganak bilang Iosif Vissarionis Djugashvili noong December 18, 1878 sa Gori, Georgia, ay isang kilalang leader ng Soviet Union mula 1920s hanggang sa kanyang kamatayan noong March 5, 1953. Kilala siya sa kanyang mahigpit at madugong pamumuno at sa malalaking pagbabago na kanyang idinulot sa ekonomiya na nagpabago sa bansa. Nagsimula si Stalin bilang isang Marxist activist at member ng Bolshevik Party sa ilalim ni Vladimir Lenin. Matapos ang October Revolution noong 1917 ay naging mahalaga siya sa bagong pamahalaan ng Soviet Union. At nang mamatay si Lenin noong 1924 ay mabilis na lumawak ang kanyang kapangyarihan. Tinalo ang kanyang mga kalaban at siya ay naging isang dictator ng bansa. Sa kanyang pamumuno ay nagpatupad siya ng 5 taong plano para mapabilis ang pag-unlad ng industriya at pagsasaka ng bansa. Bagamat nagtagumpay ito sa pagpapaunlad ng ekonomiya, ay nagdulot din ito ng matinding gutom at paghihirap sa mga magsasaka. Samantala, isa sa mga pinakakilalang ginawa ni Stalin ay ang paggamit ng takot at pagpatay para manatili siya sa kapangyarihan. Noong 1930s ay naganap ang Great Purge kung saan pinatay at ikinulong ang libu-libong tao na pinaghinalaan niyang kalaban, kabilang narito ang mga kasamahan sa partido, militar at mga karaniwang mamamayan. Ang takot ay kumalat sa buong bansa at maraming tao ang napilitang sumunod sa kanya dahil sa takot na maparusahan. Maliban pa rito, sa panahon ng World War II ay naging mahalaga ang role ni Stalin sa pagkatalo ng mga Nazi forces. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Red Army ay naging isa sa pinakamalakas na hukbo sa mundo na nagtagumpay laban sa mga Nazi at tuluyang nakapasok sa Berlin noong 1945. Subalit, maraming sibilyan ang nagdusa at namatay
dahil sa kanyang mga strategy pagdating sa digmaan. Ngunit matapos ang digmaan ay pinanatili ni Stalin ang kanyang mahigpit na pamumuno na nagdulot ng Cold War sa pagitan ng Soviet Union at United States. Number 3, Kim Jong-un. Si Kim Jong-un ay ang kasalukuyang leader ng North Korea mula noong December 2011 matapos mamatay ang kanyang ama na si Kim Jong-il. Ang pag-upo niya sa pwesto ay nagdulot ng maraming kontrobersya at tanong tungkol sa future ng bansa. Ipinanganak siya noong January 8, 1984. Anak siya ni Kim Jong-il at Ko Yong-hui. Nag-aral si Kim Jong-un sa Switzerland noong siya ay bata pa. Gamit ang iba't ibang pangalan ay nag-enroll siya sa mga international school upang mapanatili ang kanyang privacy. Mahilig siya sa basketball at interesado din sa mga Western movies at culture. Bumalik siya sa North Korea noong early 2000s at nagsimulang maghanda para maging leader ng bansa. Ang paglitaw niya sa publiko kasama ang kanyang ama noong huling bahagi ng 2000s ay nagpakita ng kanyang tumataas na impluwensya sa gobyerno ng North Korea. At pagkatapos ng pagkamatay ni Kim Jong-il noong December 2011 ay naging malinaw na si Kim Jong-un ang susunod na leader ng bansa. Subalit kahit bata pa at kulang pa sa karanasan, ay agad niyang ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga officials na itinuturing niyang banta sa kanyang pamumuno. At ang pinakakilalang halimbawa ay ang pag-aresto at pagpatay sa kanyang tiyuhin na si Jang Song-thaek noong 2013 na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa North Korea. Bukod dito, si Kim Jong-un ay kilala rin sa kanyang mahigpit na patakaran pagdating sa militar, lalo na sa pagpapalakas ng nuclear at missile program ng North Korea. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nakapagsagawa ang North Korea ng ilang nuclear tests at matagumpay na nakapagpalipad ng mga intercontinental ballistic missiles na kayang umabot sa mainland United States. Ang mga aksyon na ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng North Korea at ibang bansa, lalo na sa United States, South Korea at Japan. Ngunit sa kabila ng kanyang mahigpit na patakaran sa militar, ay nagsagawa rin si Kim Jong-un ng mga hakbang upang mapabuti ang relasyon ng North Korea sa ibang mga bansa. Noong 2018 ay nagkaroon ng makasaysayang summit si Kim Jong-un kasama sina South Korean President Moon Jae-in at US President Donald Trump. Ang mga pag-uusap na ito ay nagbigay ng pag-asa para sa posibleng denuclearization ng Korean Peninsula at pagbuo ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Karagdagan pa, sa loob ng North Korea ay patuloy na nagpapatupad si Kim Jong-un ng mahigpit na patakaran sa mga tao. Number 4, Vladimir Lenin. Si Vladimir Lenin o Vladimir Ilyich Ulyanov ay ipinanganak noong April 22, 1870 sa Simbirsk, Russia. Kilala siya bilang isang revolutionary na naging leader ng Bolshevik Revolution noong 1917 na nagresulta ng pagkakatatag ng Soviet Union. Ang kanyang mga idea at gawain ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kasaysayan, ngunit naging kontrobersyal din dahil sa kanyang mga paraan at mga epekto ng kanyang pamumuno. Nagsimula si Lenin bilang masugid na tagasunod ng Marxism na isang ideology na binuo ni na Karl Marx at Friedrich Engels. Ngunit noong 1895, siya ay naaresto dahil sa kanyang mga revolutionary activities at ipinatapon sa Siberia. Pagkatapos ng kanyang pagpapalayas ay ipinagpatuloy niya ang pag-o-organize ng mga manggagawa at pagpapakalat ng mga ideya tungkol sa Marxism sa buong Europe. Samantala, noong 1903 ay nahati ang partido ng Social Democratic Workers' Party ng Russia sa dalawang grupo, ang Bolsheviks na pinamunuan ni Lenin at ang Mensheviks. Naniniwala ang Bolsheviks sa isang maliit, disiplinado at centralized party na handang magsagawa ng revolusyon kahit sa pamamagitan ng labanan. Noong October 1917 ay pinamunuan ni Lenin ang Bolshevik Revolution na nagpatalsik sa provisional government ng Russia at nagbigay daan sa pag-akyat ng mga Bolshevik sa kapangyarihan. Isa sa mga pangunahing hakbang ni Lenin ay ang pag-agaw ng mga lupa mula sa mga mayayaman at pamamahagi nito sa mga magsasaka. Itinatag din niya ang Red Army upang ipagtanggol ang bagong gobyerno laban sa mga kontra-revolutionary at mga foreign invaders sa panahon ng Russian Civil War. Ang pamumuno ni Lenin ay puno ng kontrobersya. Mahigpit niyang tinapos ang mga kalaban sa politika at gumamit ng terorismo ng Estado upang mapanatili ang kapangyarihan. Ang Tseka
na siyang lihim na pulis ng mga Bolshevik ay kilala sa kanilang kalupitan. Maraming kalaban sa politika na kahit pinaghihinalaan lang ang pinatay o ikinulong. Dagdag pa rito, isa pang kontrobersyal na hakbang ni Lenin ay ang pagpapatupad ng war communism noong Civil War. Ang patakarang ito ay nagdulot ng gutom at pagkasira ng ekonomiya dahil sa sapilitang pagkuha ng mga produkto mula sa mga magsasaka. Number 5. Vladimir Putin. Si Vladimir Putin ay isang kilala at controversial leader. Siya ay naging pangulo ng Russia mula 2000 hanggang 2008 at muling naging pangulo noong 2012 hanggang sa kasalukuyan. Ipinanganak siya noong October 7, 1952 sa Leningrad, Russia. Bago siya pumasok sa politika ay nagtrabaho siya sa KGB, ang agency ng espiya ng Soviet Union kung saan natuto siya ng mga lihim na operasyon. At noong 1990s ay pumasok si Putin sa politika at naging mahalagang tauhan sa administrasyon ni President Boris Yeltsin. Naging Prime Minister siya noong 1999 at naging Pangulo nang magbitiw si Yeltsin noong December 31, 1999. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinalakas niya ang kontrol ng gobyerno at sinikap na palakasin ang posisyon ng Russia sa buong mundo. Isa sa mga kontrobersyal na bahagi ng kanyang pamumuno ay ang paghawak sa karapatang pantao at kalayaan sa pamamahayag. Maraming nagsasabi na ang administrasyon ni Putin ay pumipigil sa mga kalaban, nililimitahan ang kalayaan ng media at ginagamit ang kapangyarihan ng gobyerno para patahimikin ang mga kritiko. Ang pagpatay kay Anna Politkovskaya na isang reporter na bumabatiko sa gobyerno ay nagdulot ng malaking kontrobersya at pinalakas ang mga akusasyon ng pang-aabuso sa kanyang regimen. Subalit, sa international politics naman ay kilala si Putin sa kanyang matatag na paninindigan at madalas na aggressive actions. Halimbawa nito ay ang pagsasanib ng Crimea mula sa Ukraine noong 2014 na nagdulot ng malawakang pagbatikos at mga parusa mula sa mga bansa sa West. Sa kabila nito ay mataas pa rin ang suporta sa kanya sa loob ng Russia, kung saan maraming tao ang naniniwalang nagdala siya ng katatagan sa bansa. Ang style ng kanyang pamumuno ay madalas na inilalarawan bilang malakas na leader na nagbibigay diin sa isang matatag na gobyerno. Ang kanyang administrasyon ay nagpatupad ng mga reforms sa ekonomiya na nagpalakas ng paglago ng GDP at nagpababa ng kahirapan, subalit nagkaroon din ng malawakang corruption at pang-aabuso sa kapangyarihan. Number 6. Mao Zedong. Si Mao Zedong, o kilala rin bilang Chairman Mao, ay isang controversial leader noong 20th century. Siya ang nagtatag ng People's Republic of China at naging leader nito mula 1949 hanggang 1976. Ipinanganak siya noong December 26, 1893 sa Shaoshan na isang maliit na bayan sa Hunan, China. Sa kanyang kabataan ay nagkaroon siya ng interes sa Marxism at naging kasapi ng Chinese Communist Party noong 1921. Ang isa sa mga dahilan ng kontrobersya ni Mao ay ang kanyang mga radical policy, lalo na ang Great Leap Forward at Cultural Revolution. Ang Great Leap Forward na nagsimula noong 1958 ay isang plano para baguhin ang agrikultura at industriya ng China. Pero dahil sa maling pagpaplano ay nagdulot ito ng malaking problema. Tinatayang 15 hanggang 45 milyong tao ang namatay dahil sa gutom at sakit na dulot ng kakulangan sa pagkain. Habang ang Cultural Revolution naman na nagsimula noong 1966 at tumagal ng halos 10 taon ay isa pang kontrobersyal na hakbang ni Mao. Layunin nito na alisin ang mga lumang ideya, lumang kultura, lumang kaugalian at lumang gawi upang makapagtatag ng bagong socialist society. Pinangunahan ng mga Red Guards na karamihan ay mga kabataan ang marahas na pag-atake sa mga itinuturing na kontra-revolutionary tulad ng mga guro, intelektual at iba pang mga leader ng partido. At ang resulta nito ay malawakang kaguluhan, pagkasira ng mga historical places at pag-aresto at pagpatay sa milyon-milyong tao. Karagdagan pa, ipinakilala niya ang land reform na nagbahagi ng lupa mula sa mga mayayaman patungo sa mga magsasaka at nagtaguyod ng mga patakaran na may layuning pagbutihin ang kalusugan at edukasyon ng mga mamamayan. Ang kanyang ideology na tinatawag na Maoism ay nagkaroon ng malaking impluensya hindi lamang sa China kundi pati na rin sa iba't ibang revolutionary movements sa buong mundo.
ang pagkakaisa ng China sa ilalim ng iisang pamahalaan at ang kanyang mga hakbang upang gawing modernong bansa ang China ay ilan lamang sa mga positibong nagawa ni Mao. Ngunit ang kanyang mga malupit na patakaran at ang mga trahedyang dulot nito ay nag-iwan ng bakas sa kasaysayan ng bansa. Number 7, Genghis Khan. Si Genghis Khan na ipinanganak bilang Temujin noong 1162 ay isang kilalang leader na nagtatag ng Mongol Empire. Kilala siya sa kanyang malupit na pamamaraan sa labanan at sa kanyang kakayahang pagsamahin ang iba't ibang tribo ng mga Mongol. Pero sa kabila ng kanyang kalupitan ay kilala rin siya sa kanyang mga reforms at modernong pananaw sa pamamahala. Noong bata pa si Temujin ay naranasan niya ang matinding hirap ng patayin ang kanyang ama ng kalabang tribo. At bilang batang leader ay kinailangan niyang tiyakin na hindi magugutom ang kanyang pamilya at mga tagasunod at mailigtas sila sa mga kaaway. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok ay ipinakita ni Temujin ang husay sa pamumuno at ang diplomacy na nagresulta sa kanyang pag-angat sa kapangyarihan. Samantala, nagsimula ang kanyang tagumpay bilang Genghis Khan o Universal Ruler noong 1206 nang ideklara siyang pinuno ng lahat ng mga Mongol. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mabilis na lumawak ang Mongol Empire at sinakop ang malaking bahagi ng Asia at Europe. Kaugnay pa nito, kilala si Genghis Khan sa mabilis at malupit na mga paraan sa labanan, kabilang narito ang paggamit ng mga knight at disiplina sa kanyang hukbo. Ang kanyang husay sa strategy ay nagdulot ng sunod-sunod na tagumpay laban sa mga kalabang kaharian at imperyo. Subalit, isa sa mga pinakakontrobersyal na aspeto ng pamumuno ni Genghis Khan ay ang kanyang walang-awang pagtrato sa mga nasakop na lungsod at tao. Madalas niyang ginagamit ang takot bilang sandata, pinapatay ang libu-libong tao upang takutin ang mga susunod na kalaban at gawing mas madali ang kanilang pagsuko. Ang mga kwento tungkol sa kanyang kalupitan ay naging bahagi ng kanyang strategy sa psychological warfare na nagdulot ng takot sa mga kalaban. Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang malupit na mandirigma, si Genghis Khan ay may progressive perspective din sa pamamahala. Nagpatupad siya ng mga reforms na nagpalakas sa Mongol Empire, kabilang ang merit-based system ng pamahalaan, pagpapatibay ng trading sa buong imperyo, at pagtatag ng isang legal code na tinawag na Yasa. Number 8, Kim Jong-il. Si Kim Jong-il ay ipinanganak noong February 16, 1941 at namatay noong December 17, 2011. Siya ang naging pangalawang leader ng North Korea mula 1994 hanggang 2011. Kilala siya bilang isang controversial leader dahil sa kanyang mahigpit na pamumuno at kakaibang pamumuhay. Mahigpit niyang kinontrol ang gobyerno at ang buhay ng mga tao sa North Korea. Pinalakas niya ang ideology ng Juche o sariling kakayahan na nagtutulak sa bansa na iwasan ng impluensya ng ibang bansa. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding kahirapan at gutom dahil kulang ang mga pangunahing pangangailangan at technology. Ang taggutom noong 1990s na tinawag na Arduous March ay nagresulta sa pagkamatay ng libu-libong tao. Ang gobyerno ni Kim ay nag-aatubiling tumanggap ng tulong mula sa ibang bansa at lalo pang isinara ang bansa mula sa international communities. Ang regimen na pinamunuan ni Kim Jong-il ay kilala bilang isang pinakamalupit na dictatorship. Kontrolado ng Estado ang lahat ng aspeto ng buhay ng mga mamamayan. Karaniwan din ang mga paglabag sa human right, kabilang na din ang paggamit ng mga labor camp kung saan ang mga pinaghihinala ang kalaban ng Estado at kanilang mga pamilya ay pinahihirapan, pinapatay o pinagtatrabaho sa napakahirap na kondisyon. Ang mga surveillance, propaganda at brainwashing ay ginagawa rin para tiyakin na sumusunod ang bawat isa sa mga patakaran ng partido. Ang sistema ng mga espiya at informant ay nagdudulot ng takot at kawalan ng tiwala sa lipunan. Bukod dito, si Kim Jong-il ay kilala rin sa kanyang malupit na patakaran sa militar na nagdulot ng malaking tensyon sa rehiyon ng Asia-Pacific. Pinagpatuloy niya ang pagpapaunlad ng mga nuclear weapon at ballistic missile program na nagresulta sa mga series ng mga pagsubok na tinutulan naman ng international communities. Dahil dito ay nagkaroon ng iba't ibang parusa mula sa United Nations at tumindi ang tensyon sa pagitan ng North Korea at mga kalapit na bansa tulad ng South Korea, Japan at United States. Subalit bukod sa kanyang mga hakbang sa politika,
Kilala rin si Kim Jong-il sa kanyang marangyang pamumuhay na taliwas sa kalagayan ng kanyang mga mamamayan. Ayon sa mga report, mayroon siyang collection ng mga mamahaling kotse, relo at alak at libu-libong pelikula sa kanyang private collection. Number 9. Robert Gabriel Mugabe. Si Robert Gabriel Mugabe ay isang kilalang leader mula sa Zimbabwe. Ipinanganak siya noong February 21, 1924 sa Kutama, Southern Rhodesia. Naging mahalagang bahagi siya ng independence movement ng bansa mula sa mga Briton. Nagsimula siya sa politika noong 1960s bilang kasapi ng National Democratic Party at Zimbabwe African National Union. Noong 1980, nang makamit ng Zimbabwe ang kalayaan, ay naging unang Prime Minister si Mugabe. Noong una ay pinuri ang kanyang pamumuno dahil sa pagpapabuti ng edukasyon at kalusugan sa bansa. Ngunit habang tumatagal ay naging mas mahigpit at mapang-api ang kanyang pamumuno, lalo na sa mga kalaban sa politika. At isa sa pinakakontrobersyal na hakbang ni Mugabe ay ang pagpapatupad ng Land Reform Program noong 1990s hanggang 2000s. Layunin nitong ibalik ang mga lupain mula sa mga white farmers patungo sa mga black Zimbabwean. Subalit, nagresulta ito sa karahasan, pagbagsak ng ekonomiya at pagkasira ng agrikultura. Dahil dito ay bumagsak ang ekonomiya ng Zimbabwe, nagkaroon ng matinding inflation at marami ang naghirap. Sa politika ay kilala si Mugabe sa kanyang mga pamamaraan para manatili sa kapangyarihan. Noong 1987 ay binago ang constitution ng Zimbabwe upang palakasin ang kanyang kapangyarihan bilang pangulo, na hinawakan niya hanggang siya ay mapatalsik noong 2017. Madalas siyang masangkot sa pandaraya sa eleksyon, paggamit ng dahas laban sa mga kalaban, at pagpapatigil sa kalayaan ng media. Ang kanyang pamahalaan ay inakusahan ng maraming paglabag sa karapatang pantao, tulad ng pagpatay ng walang paglilitis, torture, at pagdakip sa mga kritiko. Gayun din, tinanggal siya sa pwesto noong 2017 sa pamamagitan ng isang military coup. Iba't iba ang mga opinyon para sa kanya. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay bayani ng kalayaan at tagapagtanggol ng mga black Zimbabwean laban sa colonialism. Ngunit para naman sa mga kritiko, siya ay isang dictator na nagdala ng matinding pagdurusa at kasiraan sa bansa. At namatay si Robert Mugabe noong September 6, 2019 sa edad na 95. Number 10. Pol Pot. Si Pol Pot na ipinanganak bilang Salothsar noong May 19, 1925 ay isa ding kilalang controversial leader. Siya ang naging pinuno ng Khmer Rouge na isang radical group sa Cambodia na namahala mula 1975 hanggang 1979. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay tinatayang 1.5 hanggang 2 milyong tao ang namatay dahil sa pagkagutom, sobrang pagtatrabaho, karahasan at pagpatay. Si Pol Pot ay nagmula sa isang mayamang pamilya ng magsasaka. Nag-aral siya sa France noong 1949 kung saan siya naimpluwensyahan ng mga communist. Pagbalik niya sa Cambodia noong 1953 ay nagsimula siyang magturo at sumali sa mga communist at anti-colonial movement. At noong 1960s ay naging leader siya ng Communist Party of Kampuchea na tinawag ding Khmer Rouge. Ang grupong ito ay sumakop sa malaking bahagi ng countryside ng Cambodia. Noong April 17, 1975 ay nasakop ng Khmer Rouge ang Phnom Penh, ang capital ng Cambodia, at nagdeklara ng Democratic Kampuchea. Agad nilang ipinatupad ang mga radical changes. Pinalayas nila ang mga tao mula sa mga lungsod patungo sa mga sakahan sa countryside. Sinara nila ang mga paaralan, hospital at factory. Tinanggal ang pera at mga pamilihan at sinira ang mga simbahan at templo. Lahat ng dating opisyal ng gobyerno, mga professional at mga intellectual ay pinatay at dinala sa mga deportation camp. Kaugnay pa nito, isa sa mga pangunahing pagbabago ni Pol Pot ay ang malupit na agrarian reform. Ihiniwalay niya ang Cambodia mula sa ibang bansa at ginawa itong isang lipunan na nakabatay sa agrikultura. Ang mga magsasaka ay pinagtrabaho ng sobra na nagdulot ng malawakang pagkagutom at sakit. Ang mga pinaghihinalaang kalaban ng gobyerno o may kinalaman sa ibang bansa ay pinatay din, at ang kilalang S21 prison o Tuol Sleng ay naging simbolo naman ng karahasan ng regimen kung saan libu-libong tao ang tinorture at pinatay. Samantala, natapos ang pamumuno ni Pol Pot noong 1979 nang pumasok ang Vietnamese Army sa Cambodia at pinabagsak ang Khmer Rouge.